face. You saw the look on my had to get out of this place. I seen something I've never seen before. When you put on the pineapple, we couldn't be friends anymore. Nandito na tayo sa Cherry Blossom. Oh, guck mal, wie voll das da oben ist. Och, die Scheiße. Kila, daw kita kila. Ito sa pinakataas. Ich fühle, wie viel da die Sonne scheint. Maganda tingnan, no? Richtig geil. Tingnan ninyo, ang daming tao doon. Doon talaga yung pinakamarami. Maraming pinakamahaba na, ano ba, puno ng cherry blossom. Dami, oh. Аж ти мала талакила разкиси, no? Das haben wir ja schon mal hier. Ich dachte gerade wegen Zoo und so, wir werden ja hier. Ich kenn das. Na dann? Dito pa, ang daming puno ng cherry blossom dito sa park sa Dortmund. Last year nandito kami, ngayon naman dito na kami ulit. Pakita namin kay Rafaela ang napakaganda ang cherry blossom. Yan, ganda tingnan na. Pero ang daming tao, maganda dito punta weekdays, pero hindi ka dapat magtagal ng punta dito kay minsan kasi sa umaga malamig pa. Madali yan siyang malaya, mamatay pag malamig. Kaya dalian talaga ang pagpunta kung gusto mong makakita ng cherry blossom na napakaganda. Meron yung white, oh. Anak naman na siya, no? Ganda, oh. Yan. Yan ang cherry blossom dito sa Dortmund. Daming tao. Maganda papunta dito pag weekdays. May nakita akong ano, kaibigan ko noon, si Stephanie. Stephanie din yung pangalan niya. Siya yung ano, isa sa nakilala ko dito nung bago pa ako. Ganda, oh. Kaya tayo kila. Kila. Pasok kila. Parang ano ba yung bulaklak sa Pinas ba? Siyempre guys, nakalimutan ko yung pangalan. Sila kailan ang picture. Oh, ang ganda nito, oh, tulips. Kasi tulips na yun, wala? Wow! Tingnan ninyo, oh, ano yan? Ganda naman ito. Oh, ang ganda ng mga bulaklak dito sa park. Lakila! Tanawa! Ich stehe in der Küche, das ist nicht. Kommt da gleich Suppe. Ihr habt das Geld. Ihr habt das Und ich mache ein ganz gutes Curry. Ja. Ich denke. Ja, ich glaube, das kann aber auch der Reif hierfür sein. Das glaube ich jetzt auch nicht, weil da von jede Menge Reif bei ist, würde ich sagen. Ich denke eher, dass es der Reis für liegt. Mit Reis? Ja gut. Kann man das machen. Noch einfach. This is mine. Like in Chinese na dito sa Plettenberg, no? Tomorrow flavor pa. Was man gesagt, das trinken. Martin hat nicht gesagt, um die Fiona. Nasten. Nagluto sila kaila na kanyang paluto ko na gabit niya ng chicken. Sweet and sour din. Ano sa doon? Okay. Nag-practice na siya kaya siya may magluto gabit niya ako.
Nag-practice na. Inimbitan niya ako ng lunch dito sa kanila. Kasama ko si Madam. Baby. Fiona? Kakain muna kami. Nandito pala ako ngayon kay Rafaela. Sinabi ko na kanina, no, na in-invite niya ako mag-lunch dito sa bahay nila. Lunch at dinner na kasi alam mag-alas 6 na pala dito eh. Nandito ako nakaupo sa kanilang kusina dahil meron na silang bagong upuan dito na nabili. Maka-relax ka na, makaupo ka na. Nigyan ako ng ice cream. Tapos na kaming kumain ng ano ba yun eh? Chicken sweet and sour yung niluto niya at saka yung ribs ng baboy. Yan, nandun sila sa labas. Hindi ako lumabas dahil medyo malamig. Tapos yung suot ko, inulit ko yung suot ko kahapon na dress. Nag-shock pa kung natanggal pala itong Zusammen mit eingegangen. So, getan. Was guckst du da? Nicht schon viel. Das sind zwei. Zwei sind viel. Less than, You can always have more. But you can't have more Gucci. That's Fiona, guck mal, Fiona. Wo kann ich hin? Bili kami ng ice cream ni Philip. Dito na naman yung pusa namin. Palagi talaga to siya nasa labas. Maganda man ang weather. 9. Antay namin yung nagtinda ng ice cream na dadaan. Yung Italiano. Pilipas op. Pilisatitsik eh. Kumadain bahin. Nandito pala ako sa likod ng bahay namin. Naglilinis ako dahil yung pusa namin. Tawagin ay may dinala na naman dito. Tingnan po ninyo, ang dami na namang tumubo. Yung mga kanyang kulay green na Ang hirap niyang tanggalin, lalo na pag nasa dito. Yan yung ginawa ko ngayon. Tahimik na sa labas. Mag-alas 7 na. Dito pa ako sa labas. Mag-alas 7 na ng gabi. Ito yung mga nilabhan ko kanina. Mga sa toilet. Yung mga basahan ba. Continue muna ako ng linis. Pero hindi ko natapusin to lahat. Dahil ang dami pa nito. Ito tapos na dito. Baba. Sabi ko sa kanya mabigat. Kinuha niya yung siya nagdala. no one cares about me. Warum? Ich muss alles machen. Ich muss putzen. Ihr müsst euer Zimmer aufräumen. Ihr müsst eure Zähne putzen. Ihr müsst euch duschen. Oh. Ngayon, magkwentuhan tayo sandali. Dahil ngayong araw na to, sobrang nabisi kami, maaga kami nagising. At nagpunta kami kanina sa hospital. Ikukwento ko sa inyo bakit nandun ako sa hospital kanina. Anong ginawa ko doon. Ngayon pa lang ako pala nakapag-start mag-vlog itong week na to. Dahil sobrang busy ni Mami Rose, no? Normally si Martin itong week na to ay panggabi siya. Pag panggabihan siya, wala talaga akong trabaho magawa dito sa bahay. Dahil kung meron akong magawa dito sa bahay, siguro lang ng labahan, maglaba sa baba, or maglinis sa kusina namin, magluto. Pero yung hindi masyadong, yung madisturbo bitaw siya, natutulog. Kasi madali yan magising si Martin. So pag manito kasi yung weather na medyo, hindi na malamig, makapaglinis ka na sa garden, ganyan. Tas, ko talaga yung sarili ko na, motivate ko yung sarili ko ba na maglinis ako sa labas dahil ang dami na nga pinakita ko sa inyo kahapon yung video, no? Nandun ako sa labas, tas naglalaba ako, naglinis ako. Itong week na to lahat ng cover ng bed namin nilabahan ko, simula kay Uma, sa kwarto ni Uma, sa kwarto ni Michelle, sa kwarto ni Philip at Fiona. Nung isang araw si Philip at si Fiona nasa school sila. Ang ginawa ko, naglinis ako sa kwarto nila, nag-vacuum, pinalitan, ako sa mga alikabok. Basta dami kong nagawa tong araw na to. Tapos kahapon, yung plano ko naman, gusto kong linisan ng lahat ng pinto dito sa bahay namin.
Dahil si Uma, meron yan siyang binili na panglinis sa pinto dito sa amin. Ginagawa lang namin siya sa 1 taon, 2 beses lang dahil nakalagay din doon. Hindi siya pwedeng palaging, siguro nasisira yung ano sa, yung kulay ng ano ba. Piwan ko basta nandoon na 2 beses sa 1 taon. So last year, parang 1 beses ko lang siya nagawa. Itong year na to, 1 beses pa lang. So yun yung plano ko kahapon. Lahat ng pinto dito sa bahay, gusto ko siyang linisan. Yung binili ni Uma na panglinis. Sobrang kintab na ng pinto ngayon, oh. Dito sa baba. So, ang daming pinto dito sa bahay namin. So, dami ko talaga nagawa. Tapos after nyan, lumabas ako kahapon, naglinis ako sa garden, tinanggal ko yung mga tumutubo sa gilid-gilid. Alam po ba niyo, ang hirap kaya tanggalin yan. Ang tigas, ano ba? Basta mahirap, may mga ano siya na ang hirap tanggalin. Yung iba naman madali lang. Pero yung iba, sus ako, ang tigas. Hindi, kailangan mo talaga siyang gamitan ng parang kutsilyo ba yung panglinis talaga sa garden. Nakakainis. Okay lang sana kung tumubo yung ganyan yung madali lang tanggalin ba kayo para madalian yung trabaho mo. Pero kailangan, sabi ko, nag-iingat talaga ako sa likod ko kahapon kasi hindi ako nagdala ng maliit na upuan. Sabi ko, bukas pag nalinis ako, magdala ako ng ng upuan. Yung maliit ba, na para hindi ako mapalaging nakayuko. So, hindi ko nagawa ngayon dahil nga, nabisi kami. Napunta kasi kanina si Martin sa hospital dahil meron siyang appointment doon. Appointment niya kanina sa colonoscopy. Basta yung yung pinapasok sa puwet yung ba, tapos tinitingnan yung mo, yung intestine mo. Kasi si Martin nung Sunday, may dugo sa niya, sa dumi niya, na siya sa toilet siya nun. May dugo. Hindi naman yan panibago kay Martin kasi meron din yan siyang hemorrhage din. At meron din yang siyang yung sa intestine niya, may pulipin ang tawag niyan, pulipin. Basta merong maliliit na sa loob ng intestine niya. Tapos, pangatlo na to ngayon na ginawa na check-up sa kanya or inalis yun doon sa loob ng kanyang intestine. Pangatlong beses na to. Pero yung last, matagal na. Sa naalala ko, hindi pa yun nag-corona. At sa naalala ko, hindi pa ako nabuntis noon kay Fiona. Basta yun yung mga naalala ko noong time na yun. So matagal-tagal na siya, hindi niya nagawa yun. So kung tama talaga yung hinala ko na hindi pa ako nabuntis noon kay Fiona, na ginawa yung last na sa kanya, 10 years na, o diba? Hindi niya nagawa ulit. Saka lang siya na talaga siya ba na dahil sumasakit. Tapos parang may pressure dito sa tiyan niya, sa may dito sa baba. Tapos nung Sunday nga may dugo. Hindi naman siya madami pero hindi din masyadong natatakot si Martin kasi may hemorrhage ngayon siya. Nagpunta siya sa doktor namin nung Lunes. Hindi siya nagtrabaho nung Sunday. Normally Sunday ay night shift siya. Hindi na siya nagtrabaho kasi gusto niya pumunta ng doktor ng Lunes. Gusto niya magpa-check up. Kaya pumunta siya sa doktor namin. Tapos sabi ng doktor namin, sige, na lang, diretso ka na lang sa hospital bukas. Tapos ilalagay ko na lang dito na emergency. Dapat madalian na i-check up kanila doon. Kasi nga may dugo, tapos sumasakit yung tiyan mo. Sabi nila, okay, kasi kung hindi yun ginawa ng doktor na emergency, kailangan madalian siyang i-check up. Baka ilang buwan pa siya makakuha ng appointment sa hospital. Nakakuha siya ng appointment ngayon. Tapos nung nagpunta siya sa hospital nung Lunes, meron ng mga check-up na ginawa sa kanya, yung ECG, kinuhaan siya ng dugo, ni-ultrasound yung tiyan niya, at lahat ng resulta nun ay okay. Walang nakitang mga sa ultrasound niya, tapos ni-ultrasound siya sa tiyan. Pag ultrasound kasi, hindi naman nakita yung talaga yung sa intestine, dapat pinapasok talaga yung doon, yung camera sa loob. Yung parang siya, basta si Martin pangatlo ng beses na nakatry niyan. Nagsisigaw si Uma, narinig ko ba ninyo? Palagi siya nagsisigaw ngayong week na to. Tapos, kwento natin, continue natin yung kwentuhan natin. Si Martin kasi, siya, pangatlong beses na yan. Ngayon, sabi niya, tagal na pala yung last time na nagpa-check up ako, kung tama talaga yung naalala mo na before ka nabuntis kay Fiona. Kasi sa naalala ko noon, sa attender niya sa hospital doon, tapos nag-drive noon yung asawa ng tita ko kasi after kasi niya magising, may kasi anesthesia kasi tulog kasi nung time na yun.
bawal siya mag-drive. 24 hours na bawal siya mag-drive. Ngayon din, bawal siya mag-drive. So, ang ginawa namin kanina, nag-taxi kami dahil hindi siya makapag-drive. Tapos wala naman akong lisensya. Kahit malapit na yung hospital sa amin, taxi. Pero malalayo din siya lakawin. Mga 30 minutes din kung lakarin. Pero kung nag-taxi kami, 10 euro, 11 euro lang yung nabiyaran namin kanina. So, kung Martin, hindi na yan panibago sa kanya, no? Yung mga, kasi may hemorrhage din yan siya. Tapos, ni-check din sa doktor nung Lunes kung may hemorrhage siya, wala naman daw. May pinasok daw yung daliri sa puwet niya, sabi ni Martin. Natawa na lang ko pa sa reaction ng itsura niya ba nung kuninto niya sa akin. Tapos, sabi ko kay Martin, kasi si Martin kasi yun, pag stress kasi, maraming dapat kailangan unahin. Minsan nakakalimutan mo na yung health mo, no? Saka ka na pupunta doon kung may naramdaman ka na talagang masakit or may ganyan na nangyari. Hindi naman yan takot magpa-check up si Martin. Bilib po talaga ako sa kanya kasi hindi yan siya takot. Sabi ng doktor doon sa hospital kanina, dapat after 3 years balik siya at tingnan ulit. At simula kahapon ng alas 4, ay alas 12 ng tanghali, bawal na siyang kumain. Hanggang kaninang umaga. Natapos siya doon sa hospital, alas 12 na tayo, nakalabas siya doon sa alas 12 na, tagal niya hindi nakakain, as in, bawal kumain. Tapos may binigay sa kanya na, pinainom sa kanya para malabas talaga yung lahat ng dumi sa loob ng kanyang intestine ba. So, limang yung tinanggal nila doon. 5 maliliit na polypin. Polypin tawag niya. Hindi ko alam kung anong tawag yan sa English. Ito yung problema sa akin. No? Gusto ko ikwento sa inyo pero hindi ko muna tinignan kung ano sa English lang. English niyan. Kasi karating ko lang din. Pero merong picture kasi doon sa taas. Yung binigay doon sa hospital. Pakita ko sa inyo mamaya na lang pag-akyat ko. Dito kasi ako sa baba dahil meron akong papakita sa inyo. Sigaw-sigaw talaga si Umay. Ganyan yan siya pag na-off na yung TV niya, pag feel na niya na wala na nagsasalita, nagsisigaw-sigaw yan siya. Marinig namin hanggang sa taas. Papasok naman ako maya-maya dyan kasi papakainin ko siya ng pagkain niya ngayon. Tapos yun nga, may lima na tinanggal nila at bawal siya mag-drive. Tapos, syempre yung na yun, nisend nila sa para ma-check kung hindi yun cancer, ganyan. Check nila yun. Tapos malalaman after 2 weeks dahil yung doktor na sa kanya kanina, next week, wala kasi siya sa hospital. Bakasyon ng doktor, 1 week daw. So after pa ng kanyang bakasyon siya, ma-send sa doktor namin yung result ng yung pinadala nila sa laboratory na ni Martin. Kaya next week pa malaman kung ba yun, delikado ba yun o hindi delikado. Tapos kailangan si Martin balik doon after 3 years para matingnan ulit kung na. Karang ako natakot ako kanina kasi normally kasama ako sa kanya sa hospital. Ayoko na mag-isa siya doon. Naawa ako ba? Tapos ang problema naman, pag pupunta ako doon, mag-antay lang din naman ako ng matagal. So sabi ko sa kanya, kasi bawal kasi siya magdala ng mga gamit na, na yung cellphone, mga wallet, tas hindi siya pwede mag-drive doon. So nag-taxi siya, sabi ko, magdala ka na lang kahit 15 euro kasi hindi naman naabot ng 15 euro or 20 euro yung mabayaran sa taxi. Malapit lang naman hospital sa amin. Tapos sabi ko sa kanya na huwag na lang siya magdala ng cellphone, ng susi. Lang yun nila niya. Yung cellphone pala dinala niya. Nilagay lang niya sa sweatshirt niya. Kasi yung sweatshirt niya, meron namang bulsa. So doon na lang niya nilagay. Pero yung ibang gamit na dala niya, kung maalis siya niya, dinala kanina. Sabi ko, dinala ako sasama kasi maaga pa. Alas 9:20 dumating yung taxi. So kailangan ko din malagaan si Uma. Yung mga bata wala dito, si Michelle, si Philip at si Fiona wala dito sa nasa school sila. Tapos si Uma, kailangan ko pakainin. Ganyan. Pag ganyang oras kasi, yan yung time na pakainin si Uma, punasan si Uma, painumin ng gamot. So, hindi man talaga pwedeng di unahin si Uma kay yung gamot niya, importante yan. So, sabi ko kay Martin, kukunin ka na lang kita mamaya sa hospital pagkatapos ko dito kay Uma. So, nung pagkatapos ko kay Uma, dumiretso na lang, pumunta na ako doon sa hospital. Pero yung usapan namin ni Martin, na doon lang ako mag-aantay sa labas. Kasi baka mauna siya. Sabi niya, madali lang naman daw yung
30 minutes lang daw yung ano sa kanya ba. Normally daw, pero sa kanya daw, umabot daw ng 50 minutes dahil 5 nga yung tinanggal doon sa intestine niya. Tapos, naghintay lang ako doon sa restaurant sa hospital. Nag-upo ako lang mag-isa doon. May pinanood ako na ano ba. Parang, tuwing dumadaan kasi yung mga tao, tinitingnan nila ako baka. Sabi ko, baka hindi pwede magtambay dito, no? Pwede lang magkape doon, pwede ka magbili ng snacks doon. Hindi talaga siya yung restaurant na makaka-order ka ng mga pagkain na mainit, na niluto doon. Parang kapihan lang siya ba? More ng ano siya, nakapihan, doon ka mag-ano. Ako lang mag-isa. Maya dumating na din yung iba, may binili. Nahiya kasi ako kasi daanan kasi siya. So lahat ng dumadaan doon nakatingin sa akin. Sabi ko, ano ba, nahiya ako ba? Baka, ano ba ginagawa ng babae dito? Baka, ganyan minsan yung iniisip ko, no? Parang, so, grabe ako mag-overthink minsan ba na, kahit hindi naman yung problema, parang ginagawa kong problema yun. Basta iwan ko, alam mo ba yung kung ano yung ibig sabihin ko ba. Sabi ko, alas 12 na. Tapos ang appointment ni Martin ay alas 10. Sabi ko, ang tagal naman. So, ako nag-alala na ako kasi alas 10 yung appointment niya. Tapos madali lang naman daw matapos. Baka alas 11:30, baka tapos na siya or gising na siya noong time niya kasi nga, naka-anesthesia, tulog siya. Baka tapos na siya na nag-alala na ako kasi alas 12 na, wala pa. Hindi pa siya lumabas. Sabi ko, nagtanong na ako doon sa information. Sabi ko na ako, yung asawa ko may appointment sa colonoscopia. Natawa pa yung babae takin kasi hindi ko halos mabanggit yung siya na lang yung nagsabi. Sabi niya sa kanya, sabi ko, saan ako mag-antay? Kasi kanina pa yung last 10 yung asawa ko pero hindi pa tapos. Sabi niya, doon sakit daw ako sa taas, magpunta daw ako sa right side, ganyan. Tapos, hindi ko sure kung tama ba yung pinuntahan ko. Tapos nagtanong ako sa may doktor na dumaan, nagtanong ako siya, tama daw yung kung saan ako nakaupo, tama daw yun. Mag-antay lang daw ako kasi dyan mismo sa pinto na yan, tinuro niya, lalabas si Martin. Basta pag ambulance lang ginawa, sa ambulance lang ginawa ba. Pag ganyan ambulance kasi, ang meaning niyan, makauwi lang siya agad. Sabi niya, antay ka lang dyan, tas baka maya-maya lalabas na yun. So, mga 3 tao nang lumabas na nakahiga sa hospital bed. Medyo natakot na ako, kinabahan ako kasi. May mga edad, parang edad din ni Martin ba? Tas mga German din. Yung mga tsura, parang edad din ni Martin ba? Sabi ko kay Martin, kinabahan ako. Akala ko ikaw yun. Sabi ni Martin, parang kang baliw talaga. Kaya minsan ba ayaw ko mag-antay talaga ng matagal sa hospital ay. Yung noperahan niya si Martin sa tuhod, nasa bahay lang ako noon. Tapos tumawag ako after nung opera. Katatapos lang nung opera, tumawag ako. Hindi talaga ako mapakali ito sa bahay. Iwan ko lang. Basta, grabe ako mag-isip, sabi ni Martin. Kung hindi kasi ako tatawag, hindi mapakali yung aking kaluluwa. Tapos, parang ginakabahan ako, hindi ko maano yung naramdaman ko. Mabuti kasi yung alam mo, natapos na yung operasyon, okay na, ligtas na. Kasi parang mapanatag yung loob mo ba, parang hindi ka nakabahan sa bahay, no? Ganyan ako, matakutin talaga ako. Kaya tumawag ako nung time na yun. Tapos nung pagtawag ko pa, hindi pa tapos. Sabi ko, bakit? Ang tagal. Sabi niya, na-late daw, nag-start mag-opera dahil nga may emergency sa hospital. Siyempre, inuna yung emergency sa doktor, no? Yun. Na-late si Martin, sabi ko kinabahan. Mas lalo ako nung kinabahan tuloy kasi nung pagtawag ko, hindi pa tapos. Sabi naman ng nurse na naka-assign doon sa tatawag na lang daw ako mamaya. Pag nagising na talaga si Martin after ng operasyon niya. So tumawag ako ulit. Sabi niya, okay na, nasa normal room na daw si Martin, ganyan. Napunta na lang daw ako kung kailan ako pwede makabisita. So, grabe talaga yung pasasalamat ko ba. Nagdasal talaga ako agad sa Ginoo ko. Thank you, Lord. Sabi ko, thank you, Lord. Naiwan ko ba sa mga ganyang bagay, takot talaga kahit sino sa aking pamilya. Maanak, mga relatives mo, parang takot, di ako mapakali ba? Lalo na pag yung isang tao ay malapit sa akin, yung sobrang close sa akin, nako. Tatawagan ko talaga yung hospital kung tapos na yung operasyon mo, ganyan. Tapos nung maya dumabas si Martin, laki ng smile ni Martin. Tapos guninto ko sa kanya yung sabi niya, para ka talagang baliw.
Sabi ko sa kanya, kung inabahan ako doon tagal mo nakalabas siya. Matagal din kasi natapos daw. Normally 30 minutes lang or 20 to 30 minutes lang sana. Pero sa kanya kasi 5 yung inalis, naabot ng 50 minutes. Tapos, nang nagising siya, madali lang naman daw siya nagising. Sabi niya, hindi naman daw matagal. Tapos after nun, meron pang, nag-usap pa sila ng doktor, mga ganyan. Ngayon, si Martin natutulog, napagod dahil alas 4, kanina umaling-daling araw, nagising siya, ininom niya yung last na, yung powder na lagay sa tubig, kailangan niya inumin. 2 beses siya mag-inom kahapon, nag-start siya ng alas 12. Alas 4 din, alas 4 pala din kahapon. Tapos ngayon, kaninang madaling araw, alas 4 din. Tapos kahapon pa siya, simula pa kahapon, alas 12 ng tanghali, hindi na siya kumain. Kaya sobrang, siya ba, walang lakas, parang, wala ka okay, energy pa, syempre, wala kang kinain. Tapos galing ka pa sa anesthesia na, kaya normal lang. Yan na, ganyan na ramdaman mo. Yun na lang yung, tayo na lang namin. Sa wakas natapos na siya. At, yun na lang yung inantay namin yung result ng check-up niya. Buti na lang ito sa Germany, makapa-check up tayo anytime. Hindi na tayo mag-alala sa pera, napunta na tayo doon, kaya mga yung mga normal na check-up lang, pwede ka makapunta doon na hindi ka magbabayad, mga ganyan. Dahil may insurance naman. Yung insurance dito, kinakaltas na yan, buwan-buwan sa sahod, kahit hindi ka nagkasakit o mga ganyan, kinakaltas na talaga yung automatic sa sahod mo. Kaya yun maganda dito sa Germany dahil para sa akin, importante na mayroon tayong health insurance dahil hindi natin alam yung mangyayari ba, di ba? Hindi natin alam yung mangyayari sa future, mga ganyan. Kaya, sana sa Pilipinas din, ganyan din ba, no? Kasi marami talaga ako nakita, marami ako nakilala na namatay dahil nagkulang sa pera, walang tamang panggastos sa sakit, mga ganyan. Masakit man, sakit kaysa naon ba na ato mga gobyerno, korap lang, ipangsulod lang sa mga kwartas malita. Sana all malita. Nagbili pala ako nito. Ito ay strawberry, melon, at saka, ano ba itong sa baba? Ano siya? Melon siya. 2 klaseng melon siya. Hunig melon at saka melonan. Saka strawberry. At galia melon. Ewan ko, ano to sa Sinsya ninyo. Nabili ko nito dahil gusto ko ipakain kay Martin to. Para may vitamin siya. Bawal na kasi siya. Pwede na kasi siya kumain ngayon. Nung simula kasi nung Lunes, hindi talaga siya kumain ng marami. Tapos maraming bawal. So, at sinunod din naman niya kung anong bawal kainin. Kaya para mag-successful talaga yung gagawin na sa'yo, para hindi ka na magbalik-balik doon, ganyan. Kasi kung hindi ka susunod sa sinasabi nila, hindi ma-success yung gagawin nila sa check-up mo. Tapos balik ka naman doon, mag-start ka na naman sa di ba? May trabaho ka, makadisturbo sa trabaho mo, kaya susundin mo talaga kayo simula pa nung Lunes, kunti-kunti na lang talaga yung kinakain niya. At maraming bawal. Kaya, hindi, ganyan. Kaya yun yung naramdaman niya ngayon, sobrang pagod. Kaya, nung isang araw pa, sobrang kaya ako wala akong masyadong ngayon. Na ako, magtingin-tingin lang ako sa Facebook, makapag-upload, parang enjoy ko lang yung sarili ko. Kaya, pati nga pamilya ko, simula nung itong week na to, walang contact, hindi kami nag-message. Pero meron naman kaming group chat, naman kami. May mga mag-message naman sila doon, magbasa lang ako. Kasi Raquela, hindi na kami nagkita, simula Lunes. Sunday, napunta ako sa kanila, simula Lunes, hindi kami nagkita. Dahil sobrang busy ba, marami akong ginagawa. May mga anak ako, tapos may nalagaan pa ako, tapos si Martin itong week na to, hindi maganda yung pakiramdam niya. Kasi masakit yung tiyan niya. Kaya, dapat unahin ko talaga yung pamilya ko, Ito, kakainin ko muna to at pasensya na po kayo at medyo mahaba. 20 minutes o 21 minutes naman di anyway. Pasensya na mo ha. At the end na natin to baka ayun na nyo panoorin si Mama Rose na buringan na kayo. Kunti na lang ba kayo nanood sa akin ay nagsawa na kayo sa mukha ko. Lain na ninyo Hindi mo gunahan na akong naong mo. O sige kinagyaw-yaw ako Rosa na rin. Basta yun lang yung ni-share ko sa inyo dito sa amin tong week na to. Na yun yung yun na yung ganap
dito. At pag binisid ko din, marami din talaga akong trabaho na ginawa ngayon sa bahay namin. At naglinis sa labas. Hindi pa nga tapos. Gusto ko nga sana ngayon maglinis ulit. Pero tinamad na ako dahil maaga din ako nagising kanina. 4 na oras lang yung tulog ko. At magkasikaso pa ako kay Uma kasi si Martin natulog. Basta bukas na yung garden, makaantay naman yan. Wala naman magana yan. Kasi garden naman namin. Hindi naman ang garden yan ng ibang tao na kailangan ko linisin na binabayaran ako ba. Garden naman namin yan. Kaya makaantay naman yan siya. Yun lang at kakain muna ako at maraming salamat sa inyong walang sawang suporta sa akin. Mag-ingat kayo palagi. Bye-bye. Ciao!